Nabaon na ako sa utang kakahanap lang ng pang-araw-araw at gastusin sa bahay. Dahil hindi ko rin naman matiis ang anak ko na magutom at nagsasalita na gutom sila. Pero siya patulog-tulog lang. Tapos ako parang tanga na umaasang umasenso at umangat. Meron akong 4 na anak at meron akong ka-live-in. 16 years ang tanda sa akin ng ka-live-in ko. At meron siyang anak sa una na 25 years old na lalaki. Nakatira kami sa poder ng magulang ko at binigyan kami ng sariling bahay na kahit na maliit lang, sasabi mong sariling bahay. May kwarto at ginawan ko ng sariling pinto at pinagpagawaan ko rin ng sariling CR at lababo na para makabukod kami. Okay naman yung pagsasama namin sa loob ng 10 years. Natural lang na minsan ay mag-away. Hanggang sa isang araw ay nag-chat sa akin ng anak ng asawa ko. Gustong makitira sa amin ng ilang araw at pumayag ako dahil ilang araw lang naman. At dahil maliit lang yung kwarto namin ay nakituloy ako sa kwarto ng kapatid ko na call center. Nagdaan ng ilang linggo ay dumating naman ang girlfriend ng anak ng ka-live-in ko. Inintindi ko dahil bumisita lang naman at dun din natulog sa bahay ng araw na yun. At dahil nga nakikituloy lang ako sa kwarto ng kapatid ko ay pumayag akong matulog ang girlfriend niya sa bahay namin. Na ang sabi kasi isang gabi lang naman at kinaumagahan ay uuwi na rin si babae. At nang lumipas ang isang buwan ay may dalang gamit ang babae at agad naman akong tumawag sa ka-live-in ko. Tinanong ko siya na bakit may dalang gamit yung girlfriend ng anak niya. Na ano to, dito na rin ba siya titira na tapos ako makikitulog na lang sa kwarto ng kapatid ko. Ito namang partner ko ang gusto niya ako yung magsabit, ako yung magpaalis. Na hindi ko naman yun magawa. Hanggang sa tumagal na silang dalawa sa bahay at hindi ko na napigilan ang sarili ko sa pagsabog. Pero hindi ako nagparinig or anuman basta nagdabog ako. Na kung magsigising kasi alas 11 na ng tanghali or alas 12. Na kasi kung magsitulog ay inaabot ng alas 5 ng umaga or alas 6. Nakakapagod hanggang sa naglasing ako at nasabi kong lahat ang gusto kong sabihin. Na as in napalayas ko sila. Na dahil yun sa sobrang kalasingan ko. Pero kinaumagahan ay para akong nabunutan ng tinik na wala na sila sa bahay. Na nakakapaglinis na ako ng maayos, nakakagalaw na ako sa sarili kong bahay. Sa higit na 3 buwan nilang pagtira sa bahay ay para akong nakalaya. Pero nung umalis sila ay doon na tumamad magtrabaho yung ka-live-in ko. Na halos hindi na talaga magtrabaho. Hindi ko siya kinikibo kasi ayoko ng gulo. Kaya't gumawa ako ng paraan para dumiskarte. Nagtinda-tinda, naglinis dito, naglinis doon, samantalang yung ka-live-in ko nakahilata lang maghapon. Na kung maghangad pa ng ulam ay napaka-demand. Napapagod na ako na para akong nawawala ng gana sa kanya. Nawala ng lahat dahil sa sobrang katamaran niya at kung didiskarte siya ay para sa bisyo niya lang. Papagod na ako dahil napupunan na rin to ng mga kapatid at magulang ko. Na dahil nga sa sitwasyon ko na may 4 na anak at meron akong 3 nag-aaral. Na halos mga magulang ko na lang ang nagpapakain dahil nga wala rin kami. Hindi ako nagsasabi sa kahit na kanino ang sitwasyon ko. Na dahil ayoko rin nakaawaan ako. Na hanggang ngayon ay nabaon na ako sa utang kakahanap lang ng pang-araw-araw at gastusin sa bahay. Dahil hindi ko rin naman matiis ang anak ko na magutom at nagsasalita na kapag gutom sila. Samantalang yung ka-live-in ko patulog-tulog lang. Na gusto ko sana magtrabaho sa malayo pero iniisip ko rin ang mga anak ko. Nag-aaral kasi sila at hatid-sundo ko pa at ang bunso ko naman ay 3 taon pa lang. Na hindi ko naman kayang ipaubaya sa kanya mga anak namin kasi ngayon nga nandito pa ako. Nakakaya niyang magtiis sa gutom ang mga bata. Na paano na lang kung wala ako. At saka siguro kaya ganyan siya kasi sanay na rin siyang umaasa sa magulang ko. Na kasi may tindahan ng nanay ko at mabait din naman ng tatay ko sa kanya at kaya inaabuso niya. Nakakapagod na para akong tanga na gusto kong umasenso at nangangarap umangat. Pero itong kinakasama ko, siya tong humihila sa akin pababa. Hindi ko lang siya maiwan dahil alam kong maapektuhan ng mga anak ko. Lalo na 3 years old pa lang ang bunso kong anak. Na hindi kayang wala ang papa niya dahil nung nagtatrabaho pa to, na pag hindi umuwi yung papa niya, tinatawagan ng mga anak ko at pinapauwi. Na kapag sinabing hindi makakauwi ay nagwawala. Mamilan, husgahan nyo na ako pero gusto ko talaga ng real talk. Letter sender, Luna. Gusto mo lang ng real talk pero solusyon ayaw. Na kasi sabi mo problema mo yung mga anak mo na hindi kaya ng walang ama. Na alam mo kasi sa una lang naman yan eh. Syempre bata yan, kinamalayan niyang ganyang pabigat yung hinahabol nila. Pero pagtagal masasanay rin yan. Marindi ka na ng ilang araw or buwan sa pagliligalig nila, okay lang yun. Kesa tiyagain mo yung sitwasyon. Nasabi mo nga mukha kang tangang nangangarap kaso may kasama kang pabigat. Kaya't imposibleng umasenso ka te. Demanding pa sa ulam, sarap lasunin eh. Bakit di ka maglasing uli nang masabi mong lahat? Ikaw na yung provider pero hirap na hirap ka pa ring idesisyon. Anyari sa'yo, te? O baka naman hindi lang bata ang hindi kayang ibutaw na baka pati ikaw. Aminin mo, kapag kasi ikaw ang problema, mahihirapan kang talaga. Na kasi kung hindi mo mahal yan, hindi mo tsatsagain yan.